Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara Asoy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol na po dito sa ikinabulabog ng Kimpaw Lanchas ngayong araw. As in talagang nabigla ang marami sa naging post ni Paolo Avellino. So ano nga bang meron sa likod ng post na yan ni Pao? Pero bago tayo magsimula mga kakimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika. Maraming salamat! Anyway, mag-iingat po pala ang lahat mga kakimpaw, kasi nga ang panahon natin ngayon, konting ulan lang, talagang baha po agad. At nabalitaan nyo na ba yung sa Nepal? Kaya sa mga seniors natin dyan, lagi po tayo mag-iingat. Anyway, simulan na nga po natin ang ating chikahan ngayong hapong ito sa pamamagitan po ng pagbabasa ng ilang komento mula sa ating mga taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So, ang comment na napili natin basahin ngayong hapon ay nagmula po dito kay ZMY. Sabi niya rito, dapat kay Bianca ipahuli yan. Pati si Pao, ipa-legal action niyang mga below the belt na toxic na fans. Mga kimers yan. Ngayon, pinatunayan nila na hindi lang kasi fan, kundi katoksikan na mga fans. Pati yung tunay na Kimpaw fans, napapasama sa ginagawa nila. So, ayan, pasensya na po sa ating maingay na background. Umuulan kasi ngayon. Ngayon dito sa amin, umuulan na naman mga kakimpaw. Anyway, malapit, tag-ulan na rin naman di ba? Yun nga lang ang pangit kasi sa panahon natin ngayon, di naman bagyo, ulan lang, baha agad. So, mabalik tayo dito sa comment ni GMY. Ang sabi niya rito, dapat ipahuli yung taong yon na kung ano-anong pinagsasabi kay Bianca kasi sobrang nakakahiya nga. Ang gamit pa man din niyang image ay Kimpaw, 'di ba? Kumbaga parang sinisiraan na lang at napapahama ka ang Kimpaw Lancha because of that. So, dapat talaga matrace daw po. Iyon, ang kapal ng mukha, may pag-direct message pa talaga. So, sinong napapahiya? Si Kim din at the same time. Kasi parang sugo ni Kim yung dating Hindi ko alam kung bakit may mga ganyan taong ipinanganak ng ganyan. Mga kakimpaw na ang sasama ng ugali. Anyway, dumako naman tayo dito sa next commenter natin na si Miss Norma Cole. Shoutout po sa inyo at magandarang paggabi na, no? Very happy kaming real love story nila Kim at Paolo. Excited na ako panoorin. Sana December na para masaya ang lahat ng Kim Paulancia. Mapapanood ang A Perfect Marriage. Na-imagine ko na lang kung gaano kasaya panoorin ng movie. Thank you, Gandara! Ayun na nga, parang real life story nila Kim and Paolo Avellino, mga kakimpaw. Kasi nga naman, may picture po, diba, nung mga bata pa sila. Tapos, bukod sa picture nila, nung mga baby pa, parang may anak nga din si Paolo Avellino doon na medyo binata na. Basta lalaki, pero theory lang naman yun, na parang may anak na nga daw sa Pao doon sa kwento. Tapos, bago niya napangasawa si Kimi doon. Pero yun ay theory lang. Di pa natin talaga alam kung ano pong istorya. Pero kung ganun nga, parang real life story na ng Kim Pao yung kinukwento. Pero kung real life story yan, kakabahan ako. Kasi childless po ang magiging movie. Wag naman po sana mga kakimpaw, na ma-attract ni Kim. At hindi talaga magkaanak si Kim Chu. Paano ba naman nga ang Kim Paulancia pa man din po, lalo na ang mga senior, ay talaga pong nag-aalala na kay Kimi. Kasi nga, hindi naman na po pabata si Chinita Princess. Nasa edad na rin po siya. At kapag binaliwala niya, baka hindi na po siya magkaroon ng anak. Ganyan yung pinag-aalala ng mga seniors sa kanya, di ba? Buti na lang talaga at nagpa-preserve si Kim ng kanyang egg cell. So, kumbaga ay bawas tinik mga kakimpaw. Kasi alam natin na magkakaanak po si Chinita Princess. Basta mga kakimpaw, sobrang nakaka-excite na. Para po sa movie ng Kimpaw, sana talaga ay mapasama po ito sa official entries
ng Metro Manila Film Festival 2026. Again, pasensya na guys sa background natin, medyo umuulan kasi. Kung pakinig, ano po. So again, thank you so much po ulit sa inyong mga komento, Miss Norma Cole at ZMY. Maraming salamat at ingat kayo palagi. God bless. And ngayon naman, dumako tayo sa mga chika natin para po sa pahapong ito, pagabing ito na pala mga kakimpaw. At unahin na natin pag-usapan ng tungkol nga po sa pagkaka-misinterpret ng Kimpaw Lanchas sa mga blind item na lumabas nung nakaraan. Sabi nga dito, now gets ko na misinterpret lang yung mga pa-blind item. Kaya, mag-manifest na tayo uli for next year. Hi. Kaya nga, wala naman pong mga kakimpaw, diba? Problema. So, mag-manifest na lang po ulit tayo. Meron pa pong next year, mga kakimpaw. Malay nyo, next year na ibigay ng Panginoon yan, kina Kim and Paula Avellino. So, yung mga pa-blind item, hindi natin alam kung for the clout lang, for the engagement, sumasakay lang po sa mga intriga. Kasi napakalakas naman talaga mga kakimpaw at mainit na pinag-usapan sa social media. So sayang nga naman mga kakimpaw, diba, kung hindi po sasakyan or sadyang na misinterpret lang mga kakimpaw. Sadyang iba yung tinutukoy do, nag-assume lang tayo. Kaya ngayon pa lang nai-imagine ko na yung reaction ni Kimi. Yan tulad ng nasa inyong screen mga kakimpaw na na-misinterpret yung blind item at siya yung tinutukoy na buntis kahit hindi naman siya. For sure maloka-loka si Kim kapag nalaman niya mga kakimpaw. Imposibleng hindi rin kasi alam ni Kimi ang tungkol sa intriga na yun. Napaka-active kaya ni Kim sa social media. So for sure alam yun ni Kimi. Nakarating naman sa kanyang balita. Malamang naloloka si Kim sa kanyang mga fans. Ano ba to? Ba't may ganito? Ba't umabot na sa ganito? Oh my gosh! Like O to the M to the G. Grabe din nga talaga, no? Ngayon naiisip ko mga kakimpaw talaga yung pag-a-assume ng Kimpaw Lanchas na si Kim na talaga yung buntis. Well, hindi naman lahat. Meron lang po talagang ilan na naniniwala. And actually, kahit nung binasag na po yan sa post ni Christopher Min before, meron pa rin kumakapit. Pero mga kakimpaw ngayon, klaro na siguro. Kasi nag-crop top na si Kimi, gumiling-giling pa. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa ating pong next topic mga kakimpaw. At pumapatungkol ito sa post ni Paula Avellino na nakapagpabulabog sa mundo ng Kimpaw Lanchas. Grabehan nga naman kasi itong post ni Paulo ay sinong hindi po mawiwindang dyan. Sabi kasi niya dito, to my kababayan, ay to my fans, may kababayan, and everyone I've worked with. After a lot of prayer and some hard conversations at home, I'm stepping away from everything. Effective October 31. The movies, the teleseries, all my endorsements, everything. Grabe, no? Parang iiwan na talaga ni Paolo ang lahat-lahat. Ito yung literal na tatalikuran na ang pag-aartista. Iiwan sa ere ang teleseries, ang movies at ang endorsement, no? GTA 6 is out November 19 po. POE 2 hits 1.0 on December 11 and they are finally added swords. I watched the extended look last night and I have not been okay since. To my legal counsel, please tell everyone lining up to show me that I'm available March 2027. Ang tagal naman. I will have 100% GTA completion and a build nobody can touch by them. Show me at my peak. Huwag niyo ako itag sa clips. Babalik din ako. Basta, God bless po. May pagpasta. Grabe naman nga yun. And dahil nga dyan, abay syempre, napaisip ang mga fans, anong meron kay Paula Avellino? Bakit ganyan si Paula Avellino? Bakit iiwan niya? Anong meron? Parang iiwan niya rin si Chinita Princess. O di syempre,
ang panic mode. Talaga pong naklik na mga kakimpaw. Talagang nagpanic na ang mga Kimpaw fans. Ano mangyayari sa serye? Ano mangyayari sa movie and everything? Sa kanilang dalawa ni Chinita Princess. Ano to, Paolo? Bakit may paganyan? Pero relax lang mga kakimpaw. Kasi ito po ay tungkol sa kanilang game mga kakimpaw. Di ko rin nagigets. Pero may kinalaman sa kanilang laro. Prank lang siguro to mga kakimpaw. Sabi, ito kasi yung meron sa November 19, 2026 daw, Grand Theft Auto 6 is scheduled to release on November 19. So, ayan, may mga details dito na nakalagay, mga kakimpaw. Ang developer daw ay ang Rockstar Games, etc. etc. Hindi na natin yan naiintindihan, mga kakimpaw. Pero yung mga term ni Paula Avellino ay tungkol po dito, So, wala man po mga kakimpaw tayo nagigets dyan. Mukhang palagay ko, hindi naman seryoso si Paula Avellino sa siya po ay mawawala na lang mga kakimpaw mula sa mula sa October 31. I think it's a prank. Kumbaga parang uso sa mga gamers. Baka lahat ng gamers nagpo-post ng ganito, nakiuso lang si Paolo. Sabi nga dito, sino ang napaisip at nag-drop ang heartbeat ng puso sa post ni Paolo? For sure, yung iba, ang nasa isip, iiwan na ni Paolo ang showbiz. Samantala, sabi naman dito, trending post po kasi yan sa gaming world. Nakiuso lang si Pao. Trending po kasi yung GTA 6 na yan. So, ibig sabihin talaga napaka-active ni Paula Avellino sa paglalaro, kahit po busy sila ni Chinita Princess sa kanila pong mga ginagawa. Anyway, ang importante, may time pa rin po siya sa kanilang relationship at hindi naman napapabayaan ang kanyang work, diba? Yung ibig sabihin, tama ako, na trending to sa mga gamers. Baka lahat po ng mga gamers ay nag-post ng ganito. Nakiuso lang si Pao. So, ayun lang. Hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.